ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Hello mga kapibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Nako, grabe no. Kagabi, the final rally ng INC at ang pang pasabog nila si Senator Amy Marcos, confirming na ang kanyang kapatid, hindi lang kanyang kapatid, pati ang kanyang asawa na si F. Eliza Marcos, pati ang mga anak daw di umano ni F. Eliza Marcos ay nagchuchokle, naghangos-hingos ba? Naglolong, lolong. Nako, grabe kabibig ang pasabog si Amy Marcos. Sabi ng iba, nako, BBM and the family, hindi naman niniwala ang mga tao sa inyo. Ang way para maresolba ang issue na ito ay mag-hair follicle test kayong magkapamilya. E paano yan? Noon pa ayaw mag-react si Marcos. Noon pa, dead man lang si Marcos sa mga sigaw ng sambalang Pilipino. Sabi nga ngayon, ay, totoo pa lang sinasabi ni Katibinag at ni Maharlika. Mga maraming bashers ni Maharlika at ni Katibinag, ngayon ay napalunok ang kanilang mga laway at napahiya. Kasi ang kapatid na ang nagsabi. Tapos itong si Claire Castro, desperada daw, si Senator Amy Marcos. May planong tumakbo si Senator Amy Marcos na maging Vice President ni BP Sara, kaya sinaraan niya ang kanyang kapatid. Wow. Coming from Claire Castro na hindi kapatid ni Bongbong Marcos, at ang kapatid ni Bongbong Marcos ay si Amy Marcos na may alam talaga sa totoong buhay at kung ano ang mga ginagawang bisyo ni Bongbong Marcos. Tapos itong si Claire Castro ay para yatang, wow, leader ng mga BBM loyalist. Nako, Claire Castro, huwag kang masyadong huwag kang masyadong know-it-all. Kasi ilang taon lang kayo nagkasama ni BBM. Tapos sabihin mo si Amy Marcos desperada, sabihin mo si Amy Marcos liar. I'm a liar ba? May kumanggan mga kabig. Kaya, yung mga ratsada ni, ni Claire Castro, pati si Gadon. Nag-ano din si Gadon kay Senator Amy Marcos. Oo. Kung ano-ano mga sinasabi ni Gadon, ewan ko pa kung meron pa maniniwala kay Gadon. Basta, to the rescue sila kay BBM at kay F. Eliza Marcos. Of course, palamunin ng bansa. Of course, sino ba ang naglagay sa mga posisyon nila dyan sa gobyerno ni BBM? It's BBM pa rin. Natural. Lalabanan tayo na si BBM. Lalaban sila pa para kay BBM. Ang tanong ngayon, sige. Sinungaling na kung sinungaling si Aimee. Sige, mag-hair follicle test kayo. Tingnan natin kung sino talaga ang totoong sinungaling. At ito na. Nagbigay na ng statement si Majority Leader Ferdinand A. Marcos, si Sandro Marcos. Di ba sinabi si Senator Amy Marcos na pati ang kanyang mga anak ni Bongbong ay naghingos-hingos. Ito ang statement ni ni Sandro Marcos. Basahin ko ni sa inyo. Alam ko namang ma-excited na kayo. I have always acknowledged and respected the role my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. Si Amy pala ang nag-destabilize sa gobyerno para daw sa ambisyon ni Amy Marcos. Para sa sariling ambisyon ni Amy Marcos, she aimed at destabilizing the government. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible.
Sa tanda na ni Amy ba, naging irresponsible daw si Amy Marcos. Sa tanda na ni Amy at marami na siyang life experiences, marami na siyang pinagdaanan sa panahon ng martial law, nung pumunta sila sa Hawaii, lahat. Naging ama, ina si Amy Marcos sa kanilang lahat. Tinawag niyang irresponsable. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. Totoo namang walang magandang idudulot sa bayan. Kasi mansyana ka talaga. Sobrang mansyadora. Hindi pa bibig ba? Parang kung, ewan ko tapos ang ASEAN for 2026 dito sa Pilipinas i-held. Nako, grabe. My cousins, Bergie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are all false. We always agree that whatever happened between our parents, we won't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. So bale, ano talaga? Sabi ni Sandro, yung tita ko, na tita mo, ano ba, parang sinabi ni Sandro na grabe, nagpakababa si Amy Marcos. Sagad na ang pagpakawalang hiya ni Amy Marcos para lang sa kanyang ambisyon. Parang sinabi niya, si Amy, sumanib na yan sa mga Duterte. Parang ang mga Duterte na ang kanyang pamilya at tinalikuran na niya ang dugong Marcos dahil lang sa kanyang ambisyon. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Yung pag-giveaway ni Amy, yung pag-intindi ni Amy, yung pagtulong ni Amy sa iyong ama, hindi yon asal ng isang tunay na kapatid. Ano nga ba ang asal ng isang tunay na kapatid? Wala ba kay Senator Amy Marcos? So yun kabibig ang statement ni Congressman Sandro Marcos, the Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Ito naman ang komento ng mga natin. Tama ka na. Pa-hair follicle drug test mo na yan. Ngayong araw mismo. Magpradag. Puro ganun, no? Grabe si Mangga. Oy, drug test na kayo. It's easy to disprove. Hair follicle test na kayo. Puro ito mga komento, ha? Bakit nakaganito, Sandro? Ano ang kasalanan ng ama mo? Ay, may mga we love BBM. Dahil sa kanya, marami ng adik. Hala, grabe. Hala mga bibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. So nakita nyo ba yung yung video ni Senator Amy Marcos? Ito yung parte ng video ni Senator Amy Marcos ba na sabi niya, ginagawa ko to kasi gusto kong tulungan ang kapatid ko. Ang nag-udyok sa akin, yung ginawa ng mag-ama, mag-ina, at yung mga nila Sandro daw, na pati mga anak ni Amy Marcos ay ini-invite na oy, mag-party-party with suyop-suyop. Kaya hindi na kaya ni Senator Amy Marcos na magtahimik. Lahat talaga binulgar niya. Simula nung gobernador si BBM na hindi papasok, yung natalo siya kay Lenny, lalo siyang nalulong sa bisyo. Yung humingi ng second chance si BBM na tatakbo siya, naghanap ng way si Amy Marcos para tulungan ang kanyang kapatid. May unit team, pero bigla na lang na-shock si Amy Marcos na pinagbawalan na siyang pumunta sa headquarters. Kasi that time, para ramdam na ni BBM na nanalo siya ba? So, hindi na niya kailangan kapatid niya. For 3 years, hindi sila nag-uusap ka, bibi. Ikaw,
Anong reaksyon mo dito mga kabibig? Grabe talaga, as in shocking revelation to mga kabibig. Oh, nakita nyo ba si Larry Gadon? Grabe ang pangbati ko siya kay Senator Amy Marcos. Si Claire Castro din, banat ng banat. Parang sila pa ang totoong kapatid ni Bongbong Marcos. Question nila ang kapasidad ni Senator Amy Marcos na magsalita kung ano ang katotohanan. Diba? O napanood mo na ba? Watch this video. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Gayong maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte
at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyo pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon niya ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik nan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. So yun kabibig, nasalita na si Sandro Marcos, si Claire Castro nasalita na rin, ang spokesperson ni Bongbong Marcos. We're waiting for Bongbong Marcos kung ano pa ang kanya sabihin. I don't know kung mag-react ba si F. Eliza Marcos hinggang sa issue na to. Basta kabibig, maghihintay-hintay tayo kasi yung iba, grabe ang galit na eh. Sabi ni iba, ano ba, gusto natin mamumuno ng ating bayan isang sabog, isang lulong? So it's time for us to wake up. It's time for us to decide kung ano ba talaga ang ating pwedeng gawin. May mga iba naman na sabi na we still support BBM kasi ang tao ay magbabago naman, ang tao ay may karapatang baguhin na kayong sarili at nakikita daw nila na ginagawa ni Bongbong Marcos lahat. Pero sa mga actions ni Bongbong Marcos parang lutang na lutang ko sumagot, no? Yun lang kabibig. Bye everyone, see you next time.